Maglagay na ako ng mantika sa kawali at iprito ko na yung pusit. Antayin lang natin maluto yung kabilang side. Malaman naman natin yan dahil talagang makikita na natin na nag-iba na ang kulay. At saka na natin yan baliktarin. Lagyan ko na ng patis para mayroon na siyang timpla. At ihalo lang hanggang sa makita mo na rin na luto na yung pusit at maglabas na siya ng sarili niyang sabaw. O kagaya niya sa nakikita mo, nagtutubig na. Itabi ko muna yan dahil para mamaya ko pa ulit yan ilagay sa ating gulay para hindi siya ma-overcook. Sa kawali ulit maglagay ako ng mantika. Igisa ko na rin yung bawang. Ilagay ko na rin yung sibuyas. Isunod ko na yung kamatis. Bali 2 pirasong kamatis lang yung nilagay ko, pero kung maraming kang kamatis, pwede mo pa siya dagdagan. At timplahan ko na rin yan ng asin at paminta. Okay na yung ating kamatis, ilagay ko na yung sayote. Isabay ko na sa paggisa rin. Lagyan ko na ng tubig, mga 1 cup lang, depende sa iyo kung gusto mo ng mas maraming sabaw, pwede mo siya dagdagan. At takpan ko muna yan hanggang sa maluto lang din yung sayote. Timplahan ko na rin ng patis. Maglagay din ako ng liquid seasoning at paminta. Ilagay ko na rin yung kangkong, kahit anong leafy vegetables, pwede mo rin lagyan ng pitsayan o kaya dahon ng sili o kaya malunggay. Kung anong available sa iyo na gulay, pwede. At ibalik ko na yung pusit na niluto natin kanina. Okay na tong ating sinabawang pusit with kangkong at sayote. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, alam ko kayang-kaya mo tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Okay na to, hanguin na lang natin at ready to serve na. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!